Maging matapang. Be blessed tuwing Huwebes. Ako po si Father Fiel Pareha. Tara po at magkapit pandasal na tayo. May mga sandaling sinusubok ang ating tapang. Mga halimbawa nito ang pagsasabi ng katotohanan kahit may kapalit, ang paninindigan sa tama kahit tayo nag-iisa, o ang pagpapatuloy sa kabila ng takot at pangamba. Marahil naranasan mo na ang manginig habang kailangang magsalita o mag-alinlangan habang kailangang pumili. Ngunit sa mga sandaling iyon, doon rin nahuhubog ang tunay nating tapang, ang lakas ng loob na magpatuloy kahit hindi sigurado. Maraming hinarap na pagsubok si Apostol Pablo. Siya'y inusig at nilitis. Alam niyang may panganib sa kanyang buhay, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, buong tapang niyang ipinahayag ang kanyang pananampalataya. Ginamit pa niya ang kanyang kaalaman upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit higit sa lahat, nanatili siyang matatag sa kanyang misyon. Ngunit nagpakita sa kanya ang Panginoon at nagsabi, "Lakasan mo ang iyong loob." Isang paalala na ang kanyang tapang ay hindi nagmumula sa sarili niyang lakas, kundi sa presensya ng Diyos na kasama niya. Tayo ay nanyayang maging matapang bilang mga alagad sa makabagong mundo. Hindi madaling maging tapat sa pananampalataya sa panahon ng pagdududa, panghuhusga at kaguluhan, ngunit ang mundo ay nangangailangan ng mga bagong alagad, mga taong may ibayong tapang. Ang bagong tapang na ito ay hindi pagiging perpekto o kawalan ng takot. Ito ay ang pagpili na magtiwala sa Diyos sa kabila ng lahat. Tulad ni Pablo, tayo rin ay tinatawag na magpatuloy sapagkat ang Diyos mismo ang nagsasabi sa atin, lakasan mo ang iyong loob. Manalangin tayo. Panginoon, sa gitna ng aking kahinaan at takot, palakasin mo ang aking loob. Turuan mo akong maging matapang na saksi ng iyong katotohanan at pag-ibig. Samahan mo ako sa bawat hakbang ng aking buhay. Amen.